Isa pa nga po, isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Amen. Tunay po na tapat po ang ating Panginoon Diyos. Sinanayan ko na po yung bawat isa na tayong lahat po ay tumayo. At sa pagsisimula po ng gawain po natin, sa gabi po na ito ay sama-sama po tayo tumulog po sa ating po Panginoon Diyos sa pamuna po ng ating kapatid. Tayo po ang manalangin sa ating Panginoon. Sige po, ang manalangin Diyos, ang makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa gabi na ito. Indeed, Lord, it is a night of celebration, it is a night of worship dahil sa kabutihan na ipatuloy mo pinaparanas sa aming pastor at kay Nanay Bining na siya pong nagdiwang ng kanilang kaarawan. Salamat, Panginoon, that we can see your goodness, your faithfulness sa buhay nila. Salamat, Panginoon, patuloy namin itinanalangin ang buong gawain na ito sa inihandang papuri at pagsamba sa inyo ng aming mga kapatid, Lord. Hayaan mo na malaya namin maramdaman ang presensya mo, Lord. Malaya namin maipo ang aming mga bibig. Open our hearts, Panginoon. Open our mouths na malayang dumalo yung papuri at pagsamba. At Lord, ito po ay maging mabangong sa Diyos sa iyong harapan. At Lord, upang mangyari yun, kami po ay humihingi ng kapatawaran, ng paglilinis, ng kalayaan sa gabi nito. Sa mga pagkakasala na hindi namin hihingi ng kapatawaran, Lord, hayaan mo na maalis na ito sa amin. Ikaw ang Diyos na nagpapatawad, nagpapagandapan, Panginoon. Ang kabutihan mo ay mapupuraan mo ng karumihan ang mga pagkakasala na ito. Nagpapakumbaba kami, Panginoon, at Lord, patuloy namin tatanggapin ang iyong kapatawaran, ang iyong pagmamahal, ay patuloy pong makita sa aming mga buhay, Panginoon. Patuloy rin po namin dinudulog sa inyo ang inyo pong mitsahero sa gabi na ito. Malaya pong dumaloy ang iyong mga banal na salita sa kanyang buhay, O Lord. Ikaw ang makita namin as she speaks. Salamat sa kanyang buhay. Patuloy mo po siyang pagpalain. Patuloy mo pa po siyang gamitin, Panginoon, upang mas spread ang iyong banal na salita. Salamat, Panginoon. We declare victory. We declare celebration. We declare worship sa gabi na ito. At ito po ay tinataas lang namin sa inyong pangalan, O Lord, habang kami po ang inyong naibababa. Purihin ka, nakilayan ka sa gabi na ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na Jesus. Amen. Yan. Sa gabi po na ito, nais ko pong basahin yung mula po sa aklat po ng Filipos, chapter 4, verse 13. Sabi po doon, at buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sabi mo nga sa katabi mo, updated ka ba? Di ba? Kung updated po tayo, alam natin lahat na anong balita ngayon, lahat ng bagay tumataas. Sama po ba? Tumataas ang presyo ng gasolina, tumataas lahat ng nasa merkado. Amen? Amen? Ang hindi na lang tumataas, sahod. Hindi naman ikaw ito, Diyo. Yan. Maliban sa sahod, di ba? Pero, yan, sabi nga doon sa verse natin, napakayaman ng ating Diyos Ama. Sabi mo sa katabi mo, mayaman ang iyong Diyos Ama. Amen? Yan, kaya huwag tayong magtaka. Yan, dahil kahit kailan hindi po tayo pagkukulangin ng ating Panginoong Diyos. Amen po ba? Bigyan nga po natin ng malakas na pabuhay palakpak ang ating Panginoong Diyos. At sa pagkawin po natin ng pumalaga sa pagpapala, tunay na, declare natin ang ating nagpukas ng lahat. Patuloy pa rin mararanasan ng mga anak ng Diyos. Ang pumalaga
sa'yo'y ibibigay. Ngayon pa man sa'kin, nag-iisang dahilan bawat saglit upang ibigin ka na walang hanggan. At kaya ng dagat na hindi napapagal sa
po, pwede na po makaupo yung bawat isa po sa atin. At sa gabi po na ito, sino po excited? Sa gabi na ito? Kaya parang ma-overwhelm po yung bawat isa ito. Kaya makarinig nga po ulit ako na isang malakas na amen! Amen! At I know na sa gabi po na ito is na-prepare na po yung puso ng bawat isa sa atin to hear the message of our Lord. And isa po blessing sa atin para makapaghatid po ng salita ng Diyos sa gabi po na ito. Isa po sa ating mga kapatid. Tinatawagan ko na po sa harap si Mami Leslie Rios. Magandang gabi po, pinagpalang araw sa bawat isa sa akin. Pagkakalina po na inigalanita ko yung ating po pagpupuli sa ating Panginoon ay para po naaalala ko na yun po yung ating magiging karanasan pag tayo po ay kapiling na niya. Kasi ang lahat po ng mga gawain natin dito, mga pagtuturo, mga pag-witness, kung ano pa, may iwan po yun dito. Ngunit pag nandun na po tayo at kapiling natin ang ating Panginoon, yun po ating gagawin. Natutuwa po ako kasi wala po ako malit na umawit. Mabuti na lamang po si Lord. Kahit ang pinig natin ay hindi po ganun kaayos, hindi rin po tayo lamang ay nasa tono. Ang mahalaga po ay ang ating puso. Yan. So, pray po ang Panginoon dahil ngayon po ay meron tayong ipinag-celebrate na double celebration ng dagdag na buhay sa ating pong butihing. Yan, sinasaluduhan ko si nanay ba itatawag ko sa kanya? Gusto ko ate lang, yung para medyo konti na higap namin. At si Pastor Dong. Yan. Naalala buhay. Kasi meron po ako makilalang Bining. Nasa Amerika, tawag ko sa kanya si Ate Bining. 96 years old na po siya ngayon. O, diba, no? At si nanay naman, I think, ay 91, no? So, maganda po yata yung pangalan natin, Bining, yung mahaba yung loob na. Okay, so ang ating daw po ngayong pagbibigay pugay ay hindi lamang po celebration, kung hindi para ang bawat isa po sa atin na nagkakatipon ngayon ay magkaroon po ng isang pananaw patungkol sa buhay na wala po sa ating makakaligtas. At alam po yun, ang pag-edad niya. Nagbe-birthday tayo, and every year tayo po ay nagbe-birthday, tuwa tayo, nagkakasayahan tayo, ang daming mga kung ano-anong mga nakalagay sa Facebook na post, no? Ngunit pag tinignan po natin ng mas malalim, oo, masaya ka. Pero yun po ay nagbibigay sa atin ng paalala na kumbaga sa isang dahon ay may maladakas na naman sa'yo. May dahil ang bawat edad na idagdag sa atin po ay ang kahulugan po nito ay bawas. Bawas sa bawat araw, oras na tayo po ay nandito sa buhay nating pangkasalukuyan. Ang maganda naman po dito, pag tingin natin, makikita po natin na ito naman ay dagdag hakbang. Papalapit doon sa ating pong lumikha. Yung po aking sinasabi ngayon, ay buuin po natin at ilalim natin dahil sa isang katotohanan, ang buhay po natin ay nasusuwat lamang sa isang gitling. O di po ba? Pag tayo po ay nakakakita ng mga obituaries o di kaya yung mga nasa post ng Facebook na mga kinuha na ni Lord, di po ba nakalagay doon? Halimbawa, February 15, 1996. Tapos may gitling. O, di ba ano? Tapos, March 12, 2026. Ano yung haba ng buhay? Gitling. O, di ba? Ang gitling lang. So, yun po yung ating titingnan. So, para po tayo madaling magkaunawaan, ay tatlong titik ang aking pong bibigay
memorya ng kahulugan. At ito pong tatlong titik na ito ay tumutugon sa word or sa salitang age na. Age, no? Para madali po natin tandaan. Okay, ano yung letter A? Kumakatawan po ito doon sa salitang attitude. Attitude. Ano po yung ibig sabihin sa Pilipino ng attitude? Pwede po ito yung pananaw mo, ano ba yung tingin mo rito, ano yung nararamdaman mo. Kada ikaw po ay umiidad. Kada ikaw ay nag-birthday. Kada lumilingon ka at nakikita mo habang, kasi sa kasalukuyan po, kami po, yan, mga kasama doon sa mga nag-birthday o yung may edad na senior na, yung meron na pong double citizenship o triple citizenship kasi isa-isa lang. Lahat po tayo ay nandun na sa tinatawag na boomers, okay? Tinitingnan ko dito sa loob ng ating congregation na ito, lahat ng generation nandito. Yung pagkakabang bata na nandun, siya po yung bagong generation natin ngayon, beta generation. Nandito rin po yung mga iba na alpha generation. Yan, and say, may Gen Z din tayo dito, may millennial. So, ang dami na po nating generation. So, anong tanong natin sa pag-edad? Okay, pwede po natin siyang tingnan, is it a decline? Pag umiidad ka, bumabagsak ka na lang na ganyan. Parang kagaya ng mga kaedara namin. Ibig sabihin ba, bawas na kami ng kalakasan? Bumaba na yung aming kakayahan? Bumaba na yung sirkulasyon na aming naaabot? Bumaba na yung memorya namin? Pwede natin lalawin ng gano'n. Sa kabilang dako, pwede natin lalawin na hindi po gano'n. Dahil ang iba po na umiidad, ang tingin naman nila sa kanilang buhay, hayahay na sila. Ano yung hayahay? Naka-recline. Walang ginagawa kung hindi pagising sa umaga, kakain, ikot-ikot ng konti, nunood ng TV, mag-movie marathon. Wala na. Sobrang hayahay ang buhay. Di po ba? Or, ang tingin natin ay isang incline. Di ko ba kapag tayo ay naka-incline, bumabalanse ka. Hindi ka hayahay nun. Ibig sabihin, mahinuhugod ka bang kalakasan kapag ikaw ay naka-incline. Meron ka sinasandalan na isang matatag na Panginoon na ang kanyang panawagan ay mahalaga pa rin sa'yo kahit ikaw ay umiidad na. So, alin po tayo sa tatlong yun? Are we in the decline? Ito na lang ako talaga, matanda na ako. Are we in the decline? No? Sarap ng buhay, may pension ako, mga ayuda ng aking mga nagmamahal sa buhay, hindi ko na kailangan kumilos pa. O nandun tayo sa incline na tuloy ang buhay. Malakas pa rin tayo dahil may pag-asa tayo at gana na binibigay ng Panginoon. Ayon po sa Job 12:12, yun daw pong wisdom ay nakikita in the ages. Yung pagbiedad ka, in the aging, no? At dagdag po sa wisdom na ito ay understanding in the many years. Kaya gamitin po natin ang sinabi ni Job upang tingnan saan tayo lulugar. In the decline, recline, or incline. Letter G stands for the word goal. Ayan, hindi ko yung iba sa basketball, di ba? May goal. Sa goal, no? Kahit po tayo nagkakaedad, ang sabi nga po ni Paul, we can do all things through Christ, who gives us strength, who inspires us through Christ. Everything na kaya natin. So kahit po tayo may edad, dapat po meron pa rin tayong goal. Meron pa rin tayong layo sa buhay. Meron pa rin tayong tinatawag na silbi. Meron pa rin tayong tinatawag na productive life. At kahit na po ito bata, dapat meron ganun pananaw. Kamakailan ay kausap ko lang mga isang
teenager. Yung batang to, I think grade 7, babae siya. So, tagaroon po siya sa lugar namin sa Tarlac, merong farm. Sabi niya, madam, gusto niya magtrabaho doon sa amin. Kasi daw para magkaroon siya ng pamasahe at siya ay magbabakasyon sa isang lugar. Sabi ko, bakasyon? Hindi mo ba maisip na gawing productive ang iyong buhay? Sayang naman, maghanap buhay ka, gagawa ka dito sa farm para kumuha ka ng pera, tapos gano'n na ang gagawin mo. Anong goal mo? Anong layo mo dito? Sa ating pong edad, para po meron tayong seasons, no? Ano po yung seasons na yun? Meron tayong season na paghahanda. Yun yung mag-aaral tayo, yung kumuha tayo ng mga kaalaman. Pagkatapos ng season na yun, tayo po ay pupunta sa season na magtatrabaho ka na, magpapamilya, umaangat ka, umiikot, no? Pagdating natin sa dulo, hindi po matatapos yun. Meron po tayong tinatawag na life 2. At yan po ang maganda sa ating goal. Kami po mag-asawa, mga sabi namin, septa aging niya. 74 and 71. Nandun po kami sa life 2. Marami po sa atin, pag natapos ng mga anak natin, emptiness. Wala na. Hindi po. Kailangan po meron tayong life 2. Ang life 2 ay magandang goal upang ang ating buhay, sa halip na mag-retire, ay you just change your tire. Palitan mo yung gulong mo at lumulong ka sa bagong kalsada. Ano yung kalsada yun? Ay, wala ka ng anak. Ano yung kalsada yun? Malaya ka na. Hindi para mag-alaga ka lang ng apo. Kasi po, yung apo, para yan sa mga anak natin. Huwag natin silang agawan. Yung po ang papel nila. At yan po sinabi ng Panginoon sa Genesis. Pag nag-asawa ka, the two shall live, father and mother shall live as one. Wala pong nanay na kasama. So, what is important sa goal natin? We can do all things through Christ that gives us strength. And through Christ, who also gives us the inspiration. Kami po mag-asawa, pag nag-uusap kami, bakit pa hindi pa tayo tumitigil? Ang dami-dami pa natin parang ginagawa, ganyan. Ang dami namin schedule. Bisan, alas 6 na umaga, nakaupo na kami sa mga computer at laptop namin. Alas 4 ng umaga, nagtititingin ka na kasi tumutulog na yung mga cellphone. Mga clients at kung ano pa. We only have one thing. This is our life too. At para din po sa mga minsan ay nakikialam, sabi sa amin, hindi ba dapat nag-i-enjoy na kayo ng buhay mo? Bakit masyado pa kayong driven? Sino naman nagsabi sa'yo na hindi kami nag-i-enjoy? We're happy. Because we know that this is our life to end the goal. Alright, doon naman po sa letter E, let's look at the word enriching lives. Habang umiidad po tayo, marami tayong naiipon na karanasan. At sabi nga po, doon sa ating, paalala naman ito ni King David in Psalm 78 verse 72, and he shall guide them with skillful hands and integrity. So mahalaga po na yung ating po mga karanasan ay atin po na maipamahagi. Kasi ang bawat dumanas na isang karanasan ay yun po yung best teacher para magsabi doon sa mga susunod, doon sa mga kanyang nakakapaligiran. And as we age, dapat po maisa-isip natin, ano ba yung mga bakas na iiwanan natin? Pwede ba itong yapakan ng susunod? Pwede ba tayong pagsundan ng mga ibang kasunod natin? Pwede ba tayong tingnan at sabihin, how to be you? Di ba? How to be you, no? May mga bagay po kasi tayo na parang akala natin yun lamang. Ngunit ang isang pinakamahalaga po na titignan natin, ang bawat kilos natin is a living testament patungkol sa ating buhay sa Panginoon. Hindi po yung mga sinasabi natin. Hindi po yung mga kung minsan ay nangangarap tayo. But
But what is important, we need to walk our talk. So when we put together AGE, tingnan natin ang ating attitude para dun sa letter A. Anong tanaw natin? At sana po lagi tayo sa incline rather than just the recline. Di ba ba? And letter G, let's look at our goals. Ituro din natin ito sa ating mga bata. Ipakita natin. Mahalaga po kasi yung goal. Kasi yun po yung magbibigay gana sa atin. And of course, sabi ko nga po, let us be conscious that we need to share, that we need to inspire, we need to encourage, and that is what we call enriching lives. Para sa ating lahat, as we look at this reality of aging, may encouragement sa atin ulit si David. Ang sabi po niya, even in their olden days, they shall bear fruit. So wala pong katapusan ang pagiging productive, ang pagkakaroon ng bunga. Ano man po ang ating tinatahak sa ating pong pag-edad, ano man po yung ating kakalagayan na ibinigay ng Panginoon. Malakas man tayo, nasa wheelchair ka man, hanggang may buhay, mayroong panawagan ng Panginoon. Hanggang may buhay, hindi po natin dapat isa-isang tabi. Nandito lamang tayo sa ating pong mundo, minsan lamang, hindi na po tayo mabubuhay muli. Isulit natin yan as we age, looking forward that one day we still will bear fruits because it is the Lord who inspires us and it is the Lord who made us complete. Magandang gabi po sa ating lahat at happy birthday sa ating dalawang celebrants. Namiss pa nga po natin bigyan ng papuring palakpak si Lord para po sa buhay ng blessed years. Kaya syempre, sabi nga po sa invitation po natin, yung gabi po na ito is a night of worship and celebration. Kasi sabi ng speaker, bawal kang maglakad. It's a night of celebration and worship. So, tinatawagan ko na po yung aking po mga pinsan. Tawagan natin yung ating first na birthday celebrant. Pasensya po, double Dutch po yung celebration po natin ngayon. Yan, yung mga pinsan ko po, alalayan po si Nanay Bining. Yan, imbitahan na natin si Nanay Bining dito sa harapan. Hep, hep! Ako, natutulog yung audience ko. Hep, hep! Hep, hep! Ayun na, pero gutom na ba kayo? Yan, dahil parang gutom na kayo, wala na kayo energy, magpapalaro mo na ako habang mukhang mahambang-hambang pa si Nanay. Ayan, sige. Ano to? Napakadali lang. Ano po? Habang nagpe-prepare yung ating birthday celebrant. Ano ang exact date ng birthday ni Nanay Bining? Paunahan po dito sa harap. Pwede yung mga pinadyakan yung mga pinsan nila. Kasi Pastor Erwin, exact date, Pastor, hanggang ano, year. Ay, pati yan. Sorry po, Pastor. Yes, Ate Juanita. March 23, 1930. Yan, March 23, 1935. At dahil dyan, bibigyan kita ng... Okay, 20 pesos. Kahit ko alam kung pakilang lingko na ng ano yan. Ipunin niyo lang, marami pa. Okay, next. Ano ang kompletong pangalan ni Nanay Bining kasama ang middle name? First name, middle name, last name. 10, 9, 8. Sorry, walang ka rin. Yes, Kate.
Bible verses. So, simulan na po natin yung ating pong 7 Bible verses. And syempre, paunahan po yan ng isa po sa amin pong mga magpipinsan. Yung pinaka-atin po namin sa magpipinsan. Basta bakit tingin niyo sa akin yan? O gusto mo ikaw na mag-host, ako na lang mag-Bible verse. Hindi joke lang. Kaya, palakpakan po natin si Jer Marty po. Ang Bible verse ko po para kay Nanay ay Kawikaan, chapter 31, verse 30. Ang alindog ay mapandaya at ang kagandahan ay lumilipas, ngunit ang babaeng may takot sa Panginoon ay karapat-dapat purihin. Nanay, ikaw po ang tunay na larawan ng Kawikaan, 31 verse 30, dahil maaaring lumipas man ang iyong physical na kagandahan, ngunit iyong matibay na pananampalataya at tapat na paglilingkod sa Panginoon ay patuloy naming hinanghangaan. At ikaw ang tunay naming inspirasyon na nanay sa ating pamilya at sa iba. Ayun lang po. Happy birthday, Nay. Kailan na pinakamaganda mong ako. Sabay ganun. Kaya balakpakan naman po natin si German. Kinuha ko na yung mic kasi baka po ano pa sabihin. Ayan. So doon po, tawagan po natin isa po sa aming po mga intercessor sa isang ministry po ni Nanay Bining, si Ate Jocelyn Silvestre. Kinakabahan ako. First time. Ayan na, Kawikaan, 31, 28 hanggang 29. Maraming babae na mabuting asawa, ngunit sa kanila ay nakahihigit ka. Ginagalang siya ng kanyang mga anak at pinupuri ng kanyang kabiyak. Amen. Ayan, hindi man po ako nakasama ninyo nung since nung mga bata-bata pa kayo, Nay. Hindi ko man po nakita kung paano kayo namuhay nung kayo po ay kabataan pa. Pero natitiyak ko na mabuti po kayong asawa, mabuti po kayong ina ng inyong pong mga anak. Dahil nakikita ko rin po kung paano namuhay sila. Yung mga anak mo po ngayon, yan sila ninang, pati mga apo nyo. Kaya purihin po ang Panginoon sa buhay nyo na nakaka-inspirasyon po namin kayo sa buhay namin ngayon na kung paano rin po namin na-adapt maging mabuting ina sa amin din po mga anak. Yan. Purihin ang Panginoon Diyos sa inyo po buhay. Happy birthday. Hindi man siya nabat. Thank you so much po, Ate Jo. Yan, ngayon naman po, tawagin po natin si Ate Juanita Bu. Palakpakan naman po natin siya. Happy birthday po, Nay. Sa akin po ay Kawikaan 18 verse 2. Ang mabuting may bahay ay isang kayamanan. Siya ay pagpapala na si Yahweh lang ang may bigay. Yan. Napakita po dito na ang isang mapagmahal at matalinong asawa ay espesyal na kaloob mula sa Diyos. Napakabuti mong ina sa mga anak mo, Nay. Mapapagmahal kang nanay sa mga anak mo. Kaya naman, nararanasan mo ngayon yung balik ng pagmamahal nila. Kaya, Nay, sa edad mong 91 years old, napaka-blessed na blessed ka na. Dahil bonus na yan, Nay, ng Panginoon sa iyo. Happy birthday, Nay. God bless you. Thank you so much po, Ate Juanita. Sunod naman po, tawagin po natin si Ate Juvie Orias. Ayan, Nay. Nahihiya po ako kaya kunwari tayo dalawa lang mag-usap. Ayan. Happy birthday, Nanay. Yan sa akin naman po sa Isaiah 46 verse 4. Sabi po dito, hanggang sa iyong katandaan ay ako pa rin. At hanggang sa iyong buhok ay pumuti, ay kayo ay aking dadalhin. Yan, ako ang gumawa at ako ang aakay. Ako ang magdadala at magliligtas. Sabi nga, napaka-comforting na. Sabi, pinangako ng Diyos na hindi niya tayo iiwan kahit na tumanda na. Yan. Nanay, yan. Isa po kayong inspirasyon ko sa aming paglilingkod sa Panginoon. Na lagi ko nga po sinasabi na sana, Nay, abutin ko pa yung edad nyo. At lagi nyo rin po sagot sa akin, aabutin mo pa yan na basta magtiwala ka lang sa Panginoon na ibibigay niya sa iyong buhay na gusto mo. Yan.
Salamat po sa buhay ni nanay na kahit na, ayan, kahit na ito na po yung edad, ay nakikita ko po siya lagi na naglilingkod sa Panginoon. Kaya mas lalo pa dinudugtungan ng Panginoon ang kanyang buhay. And Nay, happy birthday! Mahal na mahal namin kayo. Kayo po ang aming nanay, kayo po ang aming lola sa iglesia nito. Birthday! Thank you so much po, Ate Juvie. Ngayon naman po, tawagan po natin si Ate Brenda Santiago. Yan, palakpakan naman dyan. Ito naman po na napakaraming verses na maaaring sabihin sa inyo. Pero ito yung pinalagay ko kay Anses noon na ano to? 1 Peter 5:7, cast all your anxiety on Him because He cares for you. Ayan. Kitang-kita naman kay nanay kahit na noon pa. Ayan, yung talagang pag-iingat ng Panginoon sa kanya, di ba, Nay? And talagang wala nung, ayan, church ako, naging miyembro pala. Kahit na nandun pa kami sa isang, sinanay, nakikita ko na noon. And hanggang ngayon, nakikita ko yung regalo ng Diyos sa kanya na nandun yung katatagan, katapangan, and yung aura ng mukha niya hanggang ngayon, talagang smiling face. Kaya pag nakita mo si nanay, kahit may dinadala kang problema, makita mo lang siya. Yung mukha ni nanay ay nakakahawa na. Kaya nay, pagkatiwala niyo po yung buhay niyo sa Panginoon, sapagkat siya po ang kumukukup sa inyo. Maligayang ika 91st na kaarawan po sa inyo. God bless po. Thank you so much po, Ate Brenda. Ngayon naman po, at tinawagan po natin si Ma'am Sandra Rizabal. Palakpakan naman natin si Ma'am. Ayan, happy 91st. Yan, birthday po sa inyo. Yan, maraming salamat po sa buhay niyo. Yan, paulit-ulit ko pong sinasabi na inspirasyon po kayo sa mga kabataan. Yan, ako na ABF na ngayon. And alam ko na pinaka-antay-antay yung araw po na ito. Yan, nakwento po ni Zenzen, panay tanong po kayo sa kanya kung anong date na eh. Ayun po talagang excited po kayo sa birthday nyo. And nare-remind kami na maging excited din kami yan sa bawat araw na binibigay ng Panginoong Diyos. Yung verse ko po sa inyo ay sa Awit 73 verse 26, My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Nagpapasalamat po kami sa Panginoon sa lakas na binibigay po ng Panginoon po sa inyo. At tunay nga po na ang kalakasan po natin ay nagmumula sa Panginoong Diyos. Kayo po ay buhay na patotoo po doon. And happy birthday po, Nanay Bini. Thank you, Ma'am Sandra. Yan, at para po kumpletuhin yung ating 7 Bible verses, yan, hiningan po natin yung representative ng kanyang mga anak. Yan, ang aking pong nanay, si Mama Lauren Salabar. Happy birthday, Nay. Narinig mo. Ayan, ang Bible verse ko kay Nanay is mula sa Kawikaan 16 verse 31 na sinasabi, ang ulong may uban ay putong ng kaluwalhatian. So napakagandang bagay po na sa buhay ni Nanay, may mga matatanda kasi na parang sabi nga ni Mami Bessie kanina, no, nagkaedad ng wala lang. Pero kay Nanay po, yan na hanggang ngayon, makabuluhan po ang buhay para po sa kanya. Hindi po sukatan yung edad na nahadlangan ng pagmamahal, pagtuturo sa mga apo, at ngayon nga hanggang sa apo sa tuhod. So, ayan po si Nanay. Sa aming magkakapatid, naalala ko lang na ako yung unang nakatapos ng 4 na kurso. Yan, sa pagpapagal ni Nanay. Yan, nandoon na kahit anong trabaho, ginagawa niya para mapagtapos lang kami. So, isang
kagalakan po na maging ina si nanay na magpahanggang ngayon, talagang tinataguyod niya pa po maging yung sa kanyang kaapu-apuhan. Hindi po siya nagpapabaya. Kaya yun po yung isang inaangaan ko din kay nanay na kahit na matanda na po siya, natutuon yung kagamit-gamit yung kanyang buhay. Hindi po siya tumitigil ng pagmamahal, pag-aasikaso sa kanyang mga pamilya. So, to God be the glory po sa buhay ni nanay na magpahanggang ngayon, siya po yung pinakamatanda na dito po na membro po na Iglesia ng Great Commandment Christian Church. Sa Diyos po ang papuri. Yan, sige nga po. At the count of 3, sabay-sabay po natin sabihin, Happy birthday, Nanay Bini. Okay po? 1, 2, 3, go! Happy birthday, Nanay Bini. Yan, bigyan po natin ng papuring palakpak si Lord para po sa panibagong taon na ibinigay po kay Nanay Bini. Happy birthday, Nay! Sige. Balik po na ulit natin si Nanay dito sa kanyang seat. At sa moment po nito, at this juncture, huwag may pag-ganun. Ayan. Tatawagin naman natin yung kanyang ka-double dutch sa habang inalalayan na si nanay. Pero bago yon, syempre mag-ano muna tayo, magko-commercial. Ready na ba kayo sa tanong ko? May recitation tayo ngayon, children. Ayan. So habang nakaupo naman dito, tinatawagan ko na po ang aking tatay. Excited dyan. Every ano yan, whole year round. Nag-announce ng birthday niya. Birthday ko na ngayon pa. Kahapon pala. Ayan. So, ano po yung eksaktong petsa ng kapanganakan ni Papa? Ayan si Shai daw ng mukhang ano ka na, nagsutra ka na. Huwag mo kong bibiguin. March 24, 1961. Palakpakan naman natin si Shai. Yan. Ano naman ang buong pangalan ni Papa? First name, middle name, last name. Sige daw. Pag nagkamali ka, pinsan mo. Gabriel Mahala Sanabaria. Magaling na kayo sa mga trivia game sige nga daw, isa pa, bago tayo pumunta sa, pakihanda na po yung mga 7 men naman na magbibigay po ng kanila pong declaration for Papa. Ano ang unang pangalan ni Papa? Original na pangalan ni Papa. Pinalitan lang po, sa mga hindi po nakakaalam, pinalitan lang po siya ng Gabriel. Bago po siya, malakas po to sa yung PSA. Malakas siya sa PSA. Ayan na. Dahil daw siya ay sakiti ng bata. Di ba ganun yun? Di ba ganun po yun? Dito tumigil kayo sa mga kaedad. Ano po ang kanyang unang pangalan? Si Gabriel siya, di ba? Angel. Angel. Ay, sorry. Hindi po pastor. Hindi po. Parang kanina yung sinasabi ni Mama, Angel. Because naging angelito ba si Papa? Any, ano po? Guess? 5? Bibigyan ko po kayo ng clue. Ito po ay malapit sa kanyang palayaw na? Yun, dog. Yun po ang dahilan bakit dog ang kanyang palayaw. O Danilo. Ayun din sagot mo? Ayun din sagot mo? Sige, Ate Brenda. Raymundo. Raymundo? Yun po talaga daw yung pangalan niya. Pinalitan daw. Ewan ko po ba sa lahi nito, mahilig magpalit ng pangalan. May bago kayong trivia na tutula sa akin. Ayan. So, ngayon po, yan tawagan na po natin ng mga 7 kalalakihan na magbibigay po ng declaration po para po sa aming pong ama ng tahanan ng ating Pastor Dong, Pastor Gabriel. At ngayon po tinatawagan ko na po ang representative ng aming pong mga magkakapatid. Minsan nyo lang po siya maririnig. Yan na po, lumalapit na po ang aking pong kapatid, Brian. Alam pa ka naman po na si Brian. And happy birthday, Pa. And I declare protection and
and good health lagi. And kung saan ka man lagi pumunta, nandun yung paggabay and pag-protect sa inyo, Panginoon. And happy birthday pa. Palakpakan naman po natin si Brian. Nag-improve na siya, mahaba na yung kanyang message. Kaya ngayon naman po, tawagan po natin yung isa sa mga inaanak ni Papa. Yan, si Brother Danilo Marata. DJ? Ding Dong? Halika dito, Ding Dong. Ayan, hindi ko po talaga binati si Pastor kahapon kasi ako yung mag-message po. Yan, ito po, happy birthday po, Pastor Nino Gabriel. Uri Mundo pala. Ngayon alam ko na. Yan po, bago po ako mag-declare, maraming salamat po, Pastor, sa support po ninyo sa aming mag-asawa. Lagi po ay nandiyan para sa amin. And dahil birthday niyo po ngayon, na every month, lagi niyo po kaming ini-invite. Eto, nandito na talaga kami. And I declare po good health para po sa inyo dahil medyo nagkakaedad na tayo. I declare good health po na lagi kayong bigyan ng kalakasan ng Panginoon at ilayo sa anumang sakit. And also declare prosperous life kahit alam po sagana na kayo ni Nina, pero dahil nakikita po namin kapag sumagana kayo, sumasagana din po yung nakapaligid sa inyo. And agree po kayo doon. Yan. And I also declare mahaba pang buhay. Yan, kasi masaya po kasama yung pastor po namin. Nauuna po lagi yan sa biruan at sa kwentuhan. Hindi po yan nagpapahuli sa history. And I also declare po, anointing ng Panginoon every time na magbabahagi po kayo ng salita niya. Dalain ko na magamit pa kayo ng Panginoon sa mahabang panahon. And maraming salamat po sa buhay mo. Pagpalain po kayo, kasama po ni Nina Loren at kasama po ng iyong mga anak. God bless you po, Pastor Nina. Thank you so much, Dan. Yan ngayon naman po, tawagan po natin isa pa pong inaanak ni Papa sa kasal, si Brother LJ. Yun po, happy birthday po, Inong Pastor. Declaration ko po sa inyo ay yung gawain po na inatas po sa inyo ng Panginoon ay mapagtagumpayan niyo po. Dahil alam naman po namin na inalay niyo na po yung buhay niyo sa Panginoon at alam rin po namin na mapapagtagumpayan niyo po yung mga atas niyo po sa inyo. Siyempre po, isa po sa mga declaration rin po namin ay yung pag-iingat po, kaligtasan. Lalo-lalo na po si Pastor po kasi may iba pa pong mga trabaho yan. Marami pong side hustle to si Pastor eh. Kaya pag-iingat sa pagdadrive, yan. Siyempre po yung patibay nga po na relasyon kasama po ng inyong pamilya. I declare na hindi lang po malapit, kundi malapit na malapit kayo sa Panginoon. Yan po. At yung regalo ko po sa inyo, sana po nakuha niyo po sa may gate. Sinikret lang po namin na ipit dun sa may gate niyo po. Ayan po. Salamat po. Happy birthday. Abante ka. May pa-secret pala. Ayan, thank you so much, LJ. Kayo naman po. Yan, tawagin po natin. Isa pa rin po sa mga inaanak po ni Papa, si Brother Albert. Nakapagtinda siya sa akin. Ayan, palakpakan naman po natin si Albert. Magandang araw sa iyo, Nino, Pastor. Babasahin ko na lang yung sinakay ko para sa kanya. Alam naman namin na magiging pastor ay hindi isang madali. May pagod, kabigatan at paghamon sa inyong buhay na kakiharap. Ngunit at lahat ito nanatili kang matatag at puno ng pananampalataya,
ikaw ay nagbubuklod sa ating komunidad, nagpapalakas at sa ating kalooban ng panahon na kahirapan at nagdudulot ng kaligayahan sa mga sandali ng iyong kaarawan. Sa iyong kaarawan ngayon, hinihiling namin at sa Diyos na sana bigyan ka niya ng mas maraming kalakasan at kalusugan at karunungan. Sana ay patuloy ka niyang pagpalain at gabayan sa inyong paglilingkod. Hinihiling din namin na sana ay masayahin ka ng Diyos sa iyong buhay at makasama mo pa ng maraming taon ang iyong pamilya at buong komunidad ng simbahan. Ito lang po masasabi ko, Pastor. Maraming salamat sa pagmamahal na inyong walang sawang sakripisyo bilang isang pastor sa simbahan ng ito. Maraming salamat, Pastor. Happy birthday. Regalo po namin. Thank you so much, Albert. Yan, ngayon na po tawagan po natin si John. John Ruben Villanueva. Palakpakan naman po natin si John. So, ayun po, happy birthday po, Pastor. Hindi po ako ready. So, ayun po, I declare protections and good health po para sa inyo and para sa buong pamilya na rin po. Isa po kayong inspirasyon para sa amin at sa lahat po ng members ng GCCC. So, ayun, sana mas marami pa mga birthdays, yung pagsasama-samahan po natin. Ayun po, more blessings po sa inyo at sa buong pamilya. Happy birthday po ulit, Pastor. Salamat, John. And to conclude po, tawagan po natin si Brother Don Saranza. Minsan na natin ito maririnig. Don. Ay, ka natin ito, Don. Ayan. Palakpakan naman po natin si Don. Ayaw niya. Magandang gabi po sa lahat. Pastor, actually hindi ako ready. Nakabahan ako, hindi kasi ako sanay sa public speaking actually. Pastor, happy birthday po sa inyo and maraming salamat sa lahat ng tulong na binigay niyo po sa aming pamilya and I declare good health and more blessings pa po sa family niyo. Maraming salamat po. Yan. At the count of 3, batiin naman po natin si Pastor Dong ng happy birthday. So, happy birthday, Pastor Dong. Yung po sasabihin natin na, ready na po kayo? Ayan, 1, 2, 3, go! Happy birthday, Pastor Dong! Amen. Palakpakan po natin. Tinatawagan ko po yung mga nag-message po na mga men at saka tawagan po natin ulit si nanay dito. Tawagan ko rin po yung mga women po na nag-message po kay Nanay Bining. Dito po kayo sa harap. And church, tayo po tayo. Let's extend our hands para po sa mga birthday celebrants po natin and let's speak blessing po. Pangunahan po tayo sa prayer po ni Ate Jack. Wait lang muna. Sige po, lahat po ng mga nag-message po kanina kay Nanay at saka po yung mga nag-message po kay Papa. Yan. Hilera na po kayo. Yung mga nasa right to po. Yan. Thank you po. Ayan, i-extend po natin yung ating pong mga kamay sa ating pong mga birthday celebrants. Ayan, tayo po'y manalangin. Maraming salamat po, O Diyos, sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, Panginoon, sa iyong dakilang katapatan na patuloy na naranasan at nararanasan ni Nanay Bining and ni Ninong Pastor Dong. Salamat, Lord, sa napakagandang buhay na patuloy na pinagkakalob mo po para sa kanila. For Nanay Bining, Lord, patuloy na ipinagpapasalamat namin, Panginoon, yung kagandahan ng buhay na meron siya, Panginoon, yung palaging masiyahin niya,
ay patuloy na iyon po ang amin pong nakikita sa kanyang nararanasan. Salamat, salamat Lord. Naniniwala kami na maraming pang mga taon ang aming pong isa-celebrate yung birthday, Panginoon ni Ninong, at ang katapatan ay patuloy na mararanasan niya. Dadalo ito sa kanyang pamilya, sa kanyang kaapu-apuhan, Panginoong Diyos. Naniniwala kami, Lord God, na patuloy na ang pagpapalang ito ay mararanasan ng kanila pong pamilya, kay nanay at kay Ninong Odong, Panginoon. At sa bawat isa na nandito, Panginoon, patuloy na sama-sama namin itinatas at idudulog ang kanilang buhay. Ang katapatan mo, ang patuloy na pag-ibig mo, pagpapalang ay kanila pong maranasan. Salamat po, Panginoon, sa iyong lahat ng papuri, pagdakilat, pagsamba sa nag-iisang pangalan mo, Panginoong Jesus. Amen. Yan, sige po, church. Sabay-sabay po natin awitan ang ating po mga birthday celebrants ng Happy Birthday! Okay na. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. One more time. Mas malakas pa. Birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ayan, sabay-sabay nga po tayo ng happy birthday. 1, 2, 3, go! Happy birthday! Pwede na po kayo mag-wish. Yan, happy birthday po. Yan, Nanay Bining and Papa. Yan, salamat po sa bawat isa na naging bahagi po ng ating pong selebrasyon sa gabi po na ito. Yan, hingan po muna natin sila ng message po. Wait lang, nagtapo naman kayo mag... Yan. Sige, tayo po ka na lang, Nay. Yan, hingan po muna natin ng short message po si Nanay Bining. Salamat ako sa mga binigay sa akin. Hindi ko makakalimutan to dahil ang binigay sa akin ay napakasaya. Yun lang. Ano na lang, bili lang, labse. Happy birthday, Nay! Yan, maraming salamat din po sa mga patiran, sa mga sa Great Pan Christian Church, sa lugar din po mga Balana. Yan, at salamat sa inyong mga pagbati. Kahapon ay talagang, sabi nga ay kasi talagang yung birthday ko, laging ina-announce. Halos buong taon ina-announce. Ako lang naman yung nag-a-announce na, sige, sa March 24, punta kayo, birthday ko yun. Kaya nagkakaroon din kami ng konting palaro o patimpalak. Patimpalak yun. Kaya alam ko, inabangan ng mga kabataan namin. Yan, dahil sabi ko nga, kasi nung hindi ko matandaan na bigla ko na lang na yung kauna-unahang bumati sa akin, yan, binigyan ko ng regalo. Yun. Kaya kahapon, yan, talagang marami po yung bumati sa akin. Salamat sa mga pagbati. Yan. At sabi ko nga, yung kauna-unahang bumati sa akin kahapon, sa pamilya ko ng Great Man Christian Church, yan, magkakaroon po siya ng premyo. Walang iba kundi si... Wala. Ngayon wala yan. Ngayon wala yan i-reveal. Eksakto alas 12. Nung siya ay bumati, talagang hindi natulog to. Inabangan talaga yung March 24. Yan, walang iba kundi si Shine. Ano, alas 12 oh. Ngayon, dahil 65 ako, 65 years old, kaya yun ng verse 6 na bumati, bibigyan ko rin. Yan.
bumatik sa akin ay walang iba kundi si Joven. Dahil 65 ako, di ba? Yung pang-anim, ibabalik ngayon natin sa pang-5. Hoy, saan mo nakalingan ko? Jen. Alam mo. Kaya puri po yung Panginoon dahil sabi nga ay talagang ang paghahatid ako ng kasiyahan sa mga kapatid na dito sa Great Commandment Christian Church. Kaya abangan po natin sa ating pong revival night sa Biyernes. Yung sino pong gusto sumama, meron po tayong service dyan sa may pader, pupunta po tayo ng Malanga. Announcement pala. At sabi nga yung nagbibigay ay bibigyan din. So, Papa, ito, ayaw niya daw ng greetings eh. Ano lagi mo sinasabi? Your greeting is good, but I need... Yes. Okay. Nabigyan natin, happy birthday! Taas mo pa. Ito talaga yung papremyo ko. 65 din yan. Hindi, joke lang. Kaya palakpakan naman po natin si Nanay Bining at saka si Papa. Balik mo sa akin yan pa. Kaya muli po. Wow! Pengi ako. And happy birthday pa mula sa aming magkakapatid. Yan. Muli po bigyan natin ng papuring palakpak si Lord. Kundi nga po na we are very grateful po na makasama po namin kayo sa gabi po na ito. At huwag po kayong umuwi ha, pagkakain po natin or habang kumakain, meron po tayong palaro konti. Okay po ba yun? Ayan, alam ko po, gutom na po ang lahat. Tayo po tayong lahat and let us give thanks to the Lord para po sa ating pong mga pagsasalu-saluhan. Lord, maraming salamat po sa kasiyahan. Salamat sa lahat ng mga biyaya. Salamat po, Panginoon, sa panibagong taon na ipinagkaloob niyo po kay Nanay Bining at kay Papa. We pray, Father God, sa lahat po ng aming mga tatanggaping biyaya sa gabi po na ito. I-bless niyo po ito. Magsilbing kalakas sa aming katawan at ma-enjoy po namin yung fellowship kasama po ng aming po mga kapatiran. At i-dismiss mo po kami ng iyong pong pag-ibig as we go out later on, Panginoon Diyos. Salamat po. Na-enjoy po namin ang rest ng time na magkakasama po kami. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Glory to God po. Sige po, para medyo maayos po tayo sa ating po buffet table. Buffet table. Salamat po sa ating mga sa ating pong mga Martha Ministry sa pag-prepare po ng ating pong mga food. Pwede po tayong pumila na po. Alawakan ba yan? Tama! Next, Ate Brenda. Nakapi? Wala ba? Gawin. Gawin? Sukati. Sukati? Sukati! Ay, sing! Oh, Jesus, nakakatawa. Wala na.
ko kayang sukatin. Kanina ka pa. LJ! Alam mo na sinubing ano na dito eh. May nag-coach na eh. Next! Next ka na. Binigay sa akin. Hoy, naririnig kita eh. Sa pag-ibig mo, walang ibang nagmahal sa akin ng katulad. Yeah! Then! Sa pag-ibig mo, ako'y masasaya sa piling mo. Wait po! Jem, kumanta ka muna! Buhay ka. Buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Ito? Wala nang iba. Wala nang iba pupurihin mo. Hindi pa sana makakalik. Na naisip ka. Okay, next. Meron pa ba? Ka pa? Sana makakalik. Purihin ka. Wait lang po. Pause muna, pause. Pastor Laguna. Ate Lim! Practice lang po para wala pa natin pala. Nagabang kami ni DJ. Sige, next song, DJ. Babawi ako Ate Lim. Ito na talaga. Totoo na to. Ayan, salamat po sa inyong participation. Dahil para kami nagkukulat sa inyo. Ayan na, Ate Lim. Alam na alam mo to. Nagiging ko na po. Wait po. Ako yun na rin. Pastor Erwin? Maghihintay kaya ko ba masalita? Ate Lisa.
Tapat? Wala na sa loob, picture. Ate Brits, tapat ka ng muna. Magmula pa sa Reggie. Okay.